po sa atin pong online na Bible study. Tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we come to you in prayer. We thank you for faithfulness and your goodness to all of us. Thank you so much because this day today, this very hour is not an accident. This is your will, Father. The reason why we are here, we gather together as a church, because of this is what you wanted us to do. You wanted us to grow. You wanted us to to grow mature in our Christian life, so that we can also reach out those who need salvation, those who need you, Lord. Bless our our service, bless our Bible study today, and may your name be glorified. May taas po namin kayo, Panginoon, sa hapong ito. Lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So before we start, let's sing Dakilang Katapatan. I don't know if maklaro niyo yung lyrics. Dakilang Katapatan. Nga siyang lyrics. Sa kabila ng ating pula, niya'y patuloy na laan. Ulan ng araw, siyang nagbibigay tanglaw. At sa puso ko't damdamin, bata niya'y aking tapos na lagi. Katapatan ay matibay na sandigan.
Bawat pighati tagumpay man ay naruwan. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Ibig mo alayan sa hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Amen, amen. Dakila po ng Panginoon. Ngayon, no? God is great. He's faithful to all of us, which is today is gonna be our series break. At ang isi-share ko po sa inyo ngayon is encouragement in facing challenges. So that yan yung isi-share ko po. Alam ko na you're facing challenges, right? Facing problems. And all of us, we are not the excuse. Pag na kay Jesus tayo, problems are hindi siya mawawala. When you are in Christ Jesus, problems are there. Problems are normal. Yan yung sinabi ni James. So, uh, okay, so before we move or continue on with our before we start our before ako magturo, before I will share to you our topic this afternoon ay nais ko pong magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sige, ako na pong mauna. Okay? I praise and thank God for His faithfulness sa buhay ko, sa buhay ng aking family, uh, uh, for the blessings, provision sa aming family. Kasi, yun nga, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung blessings because my job is only part-time as of now. But the Lord is really faithful to me. Yan yung pinangahawakan ko eh. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. So the Lord is really faithful to those who are in the kingdom because we are belong to his kingdom. Our king is the owner of everything. He's the owner of our lives. He's the owner of everything. He's the owner of uh, the world. So wala na dapat tayong alalahanin pa. Okay? And he's the one who sustains us, who gives us strength, who gives us courage in facing challenges in life. So, papasalamat ako because my son, he's gonna be turning 1 year next month. Mag 1 year na siya. So, yeah, parang kailan lang. So, oo. Ano nga, medyo malikot talaga. Malikot na siya. Kaya ano na eh, tumatayo na. So, mm. Kaya hindi na talaga siya maiiwan. So one time nga, kasi nagluluto kami, may mga order kasi nagpapa-order kami sa school ng anak ko. Nagluluto kami ng mga ulam. Pinatulog namin sa sofa. Mataas yung sofa namin ganito. Magluluto kami, nagising pala, bumaba pala, gumapang na doon sa akin. Sabi ko, hindi ka nahulog. Marunong naman na siya. So, yun, salamat sa Panginoon and yung daughter ko wala siya ngayon na nanonood sila ng ano, parang play sa tanghala ng Pasig. So, kaya medyo sa Pasig. Hindi po. Oo, kaya siya lang kasama yung mga klase niya. Yan si Jen nandun sa bahay nagbabantay. Sabi nga, ano sama lang tayo. Sabi niya, naku, mahirapan siya pag ano. So, pero I praise and thank God because sa 6 si daughter ko yung ano kasi magwo-worship tayo. Mag-lead ka, oo, kailangan tayong ano, kami family.
Ah, okay. Oh, okay. Oo. Doon yung ano niya. Oh, okay, okay. Yeah, good, good. So si Sophie, yung daughter ko, si Jen, sila yung ano, and lead ng worship, kakanta. Oh, oh yeah. Kasama siya. So, ayun, salamat sa Panginoon sa lahat ano ng kabutihan niya sa akin, sa aking family. And I'm thankful to God also sa job, sa work ko, because I was able to influence. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo that the owner or the CEO actually asked me, ano, mag 1 month na yata, to do podcast because he knows my background. He's an unbeliever actually. Oh, nasa US. Nasa US. So, he's the owner of a TV station and a radio station. So I am the manager of the radio station, but he knows my background. So he said na why not Randolph you do podcast? Yeah, once a week, Sunday, spiritual Sunday. So I grabbed the opportunity though hindi naman wala namang additional wala naman siyang additional na oo, walang gano'n. Ano lang kasi yung podcast ko ay walang additional compensation but since this is a ministry and I really wanted to na ma-influence siya ba, maano siya. So I prayed for him. So I really wanted to yun ma-share siya ng gospel. And yun, siya yung nag-open kasi na open siya. So, yun, I'm doing podcast every once a week. Doon yung naka-upload sa website ng ano namin. So, pero yun, ano yun, pag may nag-subscribe doon, binabayaran nila yon. So, sabi niya, pag may nag-subscribe, meron kang kita din, oo. So, oo. So, yung first episode is free. Second episode may bayad na, mag-subscribe na yung ano. So, I'm praising and thank God dahil doon sa opportunities po na yon and yun naman yung pinagpe-pray ko sa Panginoon eh. Lord, use me globally to reach out the world using the internet. So, and may mga interviews din ako, mga full-time interviews na naghintayan na lang ako ng mga sagot nila. Ano naman yun, mga parang social media manager. I will manage the social media. So, actually, mga Christian yung mga ina-applyan ko ng mga company. So, I'm waiting for the result and hopefully by this week. So, ayun, I praise and thank God because yeah, we have a place already for your baptism and I am very happy. So, yan, it's not an accident but this is all the will of God. We know naman the story, di ba? Why in the middle of the night pumunta kami dito ng misis ko. So it's really I am so amazed of how the Lord works, 'di ba? So and through Pastor Jihan, so salamat sa Lord and yan I bring all the glory and honor to God. So nung next Sister Jenny. Marami siyang nagbibigay tangka. Yes, amen. Yeah, from before, ano, there's really a big improvement. Grabe. Yes. Yes, unti-unti 'yon, step by step. Okay, so okay na?
Brother Neri, kana? Yeah. Mm, yeah. Amen. Amen. Yeah. Yes. Mm, yeah. Mm. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you. We will really. Amen. Amen. Yes. Well, that's the effect of the gospel. That's the effect of what you have accepted. The effect of the life in Jesus Christ. So there will be really changes uh once we are in Christ Jesus. All things are passed away. Yeah. Amen. 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 There's conscious kayo. Conscious na kayo. Yes. Mm. Patient. So, yeah. Yeah. Uh, yeah. So, your testimony really very powerful because people will compare your life before and then when you are in Christ Jesus, this what happened to you. So your testimony is very powerful. Pag yun yung sinabi mo sa tao, people really believe that there is God. Yeah. Yeah. Amen. Yes. Surrender everything to Jesus. Yes. Yeah.
Yeah. Yeah. Amen. Yeah. Yeah. Yes. Okay. All right. Thank you. So let's what about Letty? Letty, meron ka bang pasasalamatan sa Panginoon? Sige. Amen. Wow. Amen. Taga saan ka, Letty? Ah, Pangasinan. Okay. Amen. So yes, Brother Rick. Any Thanksgiving? Amen. Yes. Oh, okay na, Brother Rick? Okay, amen. Thank you, thank you. Yan, so pa-off na lang yung okay, so like what I promised today, this afternoon, series break tayo. Kasi maging 2 Saturdays ang magiging series break natin. Um, okay, so let's start with our topic, ano? Um, right. So I entitled our topic this afternoon, encouragement in facing challenges. Yan.
all of us are facing challenges. And there are different kinds of challenges, problems in life that people are facing. ah. So, the text that na i-share ko po sa inyo, but I'm gonna use different uh, verses. Joshua 1:9. Joshua 1:9. This is the word of the Lord to Joshua. So Joshua, just to give you a background, Joshua is the right hand of Moses. So when Moses died, the Lord, the Lord commanded Joshua to take over the leadership. So, si Joshua mayroon siyang mga pag-aalinlangan in his leadership. But ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Okay? So sabi ng Panginoon, Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. This is a promise for God's presence sa buhay and leadership ni Joshua. Kaya nga po in Joshua chapter 24, doon sa last verse, last chapter, sabi ni Joshua, Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Why? Because Joshua saw the power and the faithfulness of the Lord. Nakita ni Joshua yung kapangyarihan, yung kabutihan, yung katapatan ng Panginoon sa kanya in his leadership. So, uh, so life brings seasons of trials, struggles, mga setbacks po natin. God does not promise the absence of challenges, okay? But His presence in them. So encouragement from God's word equips us to stand strong. Yan. Yun um, yung word of God, yung salita ng Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng lakas eh. Yung Biblia, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para tayo makatayo sa bawat pagsubok. Iba na ah, pinagdadaanan natin at pagdadaanan pa natin sa ating buhay. 'Di ba? So, kagaya ng nangyari sa'yo, Brother Nary, 'di ba? Without of course, si Lord naman gumagamit siya ng mga tao din to encourage us. Okay? And also yung kanya pong ah, mga salita. Ayan, so si Letty siguro meron ka ring mga problema, 'di ba? Meron ka ring mga pinagdadaanan. 'Di ba? So, it's not excuse na ang buhay ay hindi ibig sabihin walang pagsubok. Lahat po tayo habang nabubuhay tayo sa mundong ito, we face challenges, struggles, ah, trials sa atin pong bawat buhay. So, this afternoon, I'm gonna share to you three things. All right? And I want you to just remember this, itong tatlong bagay na ito. Ang isi-share ko po sa inyo, number one, the power of God's presence sa mga pagsubok natin, the promise of God's provision, and then the peace of God's protection. All right? So, let's go on for the first point dito sa ating sa encouragement sa pagharap natin sa mga challenges natin sa buhay. So, so number one, in facing trials, in facing challenges, encouragement for us is yung presensya ng kapangyarihan ng Diyos sa bawat pagsubok po natin. Sabi nga doon sa Joshua, for the Lord your God will be with you. Yan yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, di ba? For the Lord your God will be with you. Ayan, ang Diyos ay sasamahan ka. So we are never alone in the battle. So, for example, I don't know if you're familiar in Daniel chapter 3. There are there are friends si Shadrach, Meshach, and Abednego. Are you familiar with that? So si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi ang Israelites, sila po ay dahil sa kanilang kasalanan sa Diyos, the Lord allowed them to na sila po ay maging ikulong. Okay, dalhin sa isang bansa, sa Babylonia. So, yung Israel ay talagang dinestroy ng Babylonian yun. Babylonian Empire. And then dinala sila doon sa Babylon.
So kasama doon yung mga Israel. Ang hirap nun na you are in the sa isang bansa na hindi mo naman bansa, mahirap mamuhay. So but the Lord allowed those yung pagsubok na pinagdaanan ng mga Israel dahil sa kanilang kasalanan. Matigas kasi ang ulo ng mga Israelite. So the Lord allowed them na makonquer sila, sirain yung Jerusalem, yung city ng Jerusalem, dalhin sila sa Babylon. And then kasama dito si Daniel, kasama ng kanyang tatlong kaibigan. So doon sa Babylon, merong panukala na kailangan yumukod ka. Kasi yung kung sino yung king nila, yuyukod ka doon. Nagpagawa ng ribulto. Itong si Shadrach, Meshach at Abednego, the friend of Abednego, pero nung tinapon na sila, talagang tinapon sila. Nakita ng mga tao na there is tatlo sila, naging apat na sila doon. The presence of God is with them. At doon sa naglalagablab na, yung ang description nga dito, sa sobrang init ng pugon, yung nagtapon sa kanila na mga guard, nasunog, namatay. Pero sila, si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego nung tinapon, na nakita ng mga tao na apat sila. So the presence of God is with them. Ah, imposible, di ba? Pero nothing is impossible with the Lord. So again, the presence of God sa bawat pinagdadaanan natin sa buhay po natin ay hindi po siya mawawala. Yung kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon, ng ating Diyos ay hindi mawawala if we truly trust in Him. So Brother Nari, yun yung isang ma-encourage ko din sa iyo, na to continue to hold on to the presence of the Lord because God is with you. God is in you. God is with you. So, and the Lord promised that I will never leave you nor forsake you. That's the promise of the Lord. So if the presence of the Lord is in us, kasi tayo yung tahanan ng Diyos eh. We are the temple of the Holy Spirit according to 1 Corinthians. So the Holy Spirit is in us. Yung Diyos mismo ay nasa atin. So yung presensya niya. Now, ang presensya ng Diyos ay para lamang doon sa kanyang mga pinili, doon sa kanyang mga niligtas. Hindi lahat ng tao ay may presensya ng Diyos. And that's the advantage, that's the blessing of being a Christian. Because yung mga walang Panginoon, dumadaan na sila ng problema, saan sila pumupunta? 'Di ba? Minsan, yung iba talagang hindi nila kinakaya, nag kinikitil nila yung sarili nilang buhay. Pero para sa mga mananampalataya, para sa mga anak ng Panginoon, para sa mga pinili, tayo mga pinili ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, ay ang ating blessing na meron tayo ay pagdating ng mga pagsubok sa buhay po natin, when problem comes, when trial comes in our lives, we have a God na malalapitan natin. And that God is not a distant God. He's not a distant God. He is with us. Nasa atin siya. Di ba? So, that's the blessing that we have. When we fear, when we face trials, whisper lang tayo. Remember, God walks with us. Do you Are you familiar with the footprints in the sand? Do you know the story? Yeah, Brother Nari, do you know the story of footprints in the sand? No. So let me share to you the footprints in the sand. So there is a yeah, so there is a person who faced problems and he is walking with the Lord, but nung nakita niya, there's only one footprints. So sabi niya, Lord, iniwan mo ba ako? And the Lord said, no, because I am carrying you. Yeah, nawala yung footprints. Oh, isa na lang. Lord, iniwan mo ba ako? Sabi ni Lord, no, I'm carrying you. Yeah, the hardest time of your life. So, yun yung actually, hindi lang na hardest time sa buhay po natin. Tayo ay sinasamahan ng Diyos. Yung presensya niya, yung kapangyarihan ng kanyang presensya ay talagang hindi po yun mawawala. Pangako kasi ng Panginoon yun eh.
Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga salita yun, I will never leave you nor forsake you. And alam naman natin, pag sinabi ng Diyos yun, tutuparin niya po yun. Diba? Sa lahat sa atin. Okay? So, yan, that's the first one, ano, the power of the presence of God sa bawat pagsubok, sa bawat trials natin. And then number two, the promise of God's provision. So, in every pagsubok, trials, struggles, God's provision is there. God provides strength. God will provide wisdom and grace in trials. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, sabi ni Apostle Paul, uh, but he said to me, ayan, sabi ni Paul, ano? But he said to me, sino he? Jesus. So, sabi ni Paul, but Jesus said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Now, this is the Apostle Paul. Actually, ito yung isi-share ko sa ating service doon sa at inyong baptism. The life of the Apostle Paul. Because we know who Apostle Paul was. Okay, alam natin kung sino siya. He is a Sanhedrin. He is actually is a killer because he killed all the Christians. So dito si Apostle Paul as a missionary, as an ambassador of Jesus Christ, he faced many trials. Okay? Noong nung nakilala niya si Jesus Christ, dumanas siya ng pagsubok, 'di ba? Kasi sabi po ng iba, maraming mga religion ngayon na sinasabi nila, tanggapin mo si Jesus, believe in Jesus para mawala yung problema mo. Believe in Jesus para mawala ang sakit mo. That's not true. It's not true. Ano? Si Apostle Paul, si Apostle Paul, he is very faithful, pero grabe yung mga pagsubok na pinagdaanan niya. Diba? Si Apostle Paul nakulong because of the gospel. Si Apostle Paul sinampal, binugbog, binato because of Jesus Christ. So pag sabi niya dito sa text na to, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi ni Paul, hindi ako magmamayabang. I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Kasi yung kanyang mga kahinaan, doon din makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. So the more po tayo na dumadaan sa mga pagsubok, the more tayo na yes, mafi-feel natin yung provision ng ating Panginoon, yung kanyang mga promises. Because He equips us with what we need before the challenge arises. Okay? Ang example po dito si Elijah. Elijah is a prophet of the Lord na kung saan ay na-stress siya, na-depress si Elijah to the point na um, siya ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelite and dahil sa isang queen ano na talagang ipapatay siya eh. So si Elijah nagpakalayo-layo at nagfasting siya, na-stress, na-depress talaga siya. Hindi siya nag-fast para sa kundi na-depress talaga siya. Nag-question siya sa Lord. Pero ang Panginoon, pag ilang araw siyang parang nagtampo sa Panginoon. Pero alam niyo si Elijah, pag siya nagugutom, ang Lord nagpapadala ng pagkain sa kanya through ravens. Ravens. Oo. So, sa bawat pagsubok natin sa buhay natin, nandun yung provision ng ating Panginoon. Okay? Uh, ayun, kay Brother Nary, I know na there are a lot of people, family, na provide ng Panginoon for him. Diba? To encourage him. Okay? So, trust His supply even when resources seems scarce. Alright? So, yun, magtiwala lang tayo doon sa provision ng Panginoon kasi gagawa ang Panginoon ng kapamaraanan at magpapadala siya ng mga tao, magpapadala siya para malagpasan natin ang bawat pagsubok po natin. Siguro I'm sure sa inyo, no, sa Sister Jenny.
'di ba, sa mga napagdaanan niyo, 'tong situation niyo ngayon. Without yung mga tao na pinapadala sa inyo, really, it's really very hard. Hmm, amen, amen. Siya na. Yes, amen, amen, ano, talagang napakabuti ni Lord. Sinasabi natin na all things work together for good. Yan ang salita ng ating Panginoon. So again, in facing encouragement, in facing challenges, always remember that God is a power, the presence of God, yung power ng kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon, and the promise of God's provision. Yan, nagpo-provide ang Panginoon sa atin bawat pagsubok natin, di ba? And then number three po dito, peace of God's protection. Philippians 4:7. The peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Sino bang ayaw ng peace? Gusto natin ng peace, 'di ba? 'Yun yung 'yun yung mga pinagpi-pray ng mga bansa ngayon. Peace, 'di ba? Pero hindi 'yan yung kind ng peace na it is not the kind of peace na kailangan natin na ibinibigay ng Diyos sa atin. Because ang peace na binibigay ng Diyos sa atin ay parang ganito, kahit na magulo sa paligid mo, ah, meron ka pa ring kapayapaan. Kahit ang dami mong mga problema, meron ka pa ring kapayapaan. Kasi may mga posible 'yon na marami kang problema pero mayroon kang peace, 'di ba? It's really possible na meron kang kapayapaan kahit may mga problema ka, pero may kapayapaan ka pa rin. Kasi may mga tao na 'pag dumating ng kanilang mga problema sa kanilang buhay, balisa na sila. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Well, alam naman nila kung anong gagawin, pero yung gagawin nila, ay yung kapamaraanan ay kapamaraanan nila. Which is alam naman po natin that hindi tayo perpekto, lahat ng gagawin natin sablay talaga, 'di ba? Pero yung peace na ibibigay ng Diyos sa atin ay ito'y perpektong kapayapaan na kahit anong situation, kahit anong pagsubok ang pinagdadaanan natin at pagdadaanan natin sa buhay natin, meron pa rin tayong kapayapaan, 'di ba? Yes, because of faith. Because of faith. Kasi ano 'yan, together 'yan ano. Kung wala kang faith, wala ka ring kapayapaan. So napaka-importante na meron tayong pananampalataya. Okay? So that's important. God shields us from the enemy's schemes and gives us inner calm. So tandaan natin ano na si Satanas, ang trabaho niya ay i-discourage tayo. Mali, hindi yan totoo. Huwag kang maniwala diyan, 'di ba? Hindi totoo 'yan. Wala kang mapapala diyan, 'di ba? Pero very clear, ano? Example natin diyan si Daniel. Si Daniel kanina yung example natin kanyang mga kaibigan. Ito naman si Daniel. So, si Daniel, nagkaroon naman ng decree, ano? During Persian kasi si Daniel, ang Israel nung sila'y inalis doon sa Jerusalem, dinala sila sa Babylon, nagpapalit-palit ng ano, ang Babylon sinakop naman siya ng Persia. So si Daniel, nagkaroon naman ng decree, ano, na bawal manalangin. Si Daniel, ang ginawa niya, bawal manalangin, pero ang ginawa niya, kasi gusto siyang ano eh, nagselos sa kanya. Si Daniel kasi nagiging pinakamataas na official ng Babylon at saka ng Persia. So hindi dapat kasi ano siya, Jew siya eh. So pinagsisilosan siya. So ginagawan-gawan siya ng mali. So nagkaroon ng decree na bawal manalangin. So si Daniel ang ginawa niya, ipinapakita niya, nagpe-pray siya. Kaya ang parusa naman doon ay itatapon ka sa lion's den. You know, familiar with the story? Itatapon sa lion's den. But si Daniel, I don't care.
Basta ako ay susunod, I will obey sa aking Panginoon. I will not obey kung ano yung sinasabi ng tao. So, isang pagsubok na pinagdaanan ni Daniel. But again, nung si Daniel ay hinatulan at hinulog siya doon sa lion's den, anong nangyari? Yung mga mouth ng lion ay tinikom ng Diyos. Wala o hindi siya naging friends pa ni Daniel yung mga lions. Di ba? So rest in God's covering, His peace surpasses understanding. So yun yung yun yung kapayapaan na sabi nga sa Tagalog, hindi malirip na kapayapaan na maibibigay ng Diyos sa atin. Di ba? So ano tong klaseng kapayapaan na to? Kapayapaan na in spite na anong situation natin sa buhay, ah, mapayapa pa rin tayo dahil nandiyan ang ating alam natin na yung presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. So manangan lang tayo doon, mag-rest lang tayo doon. Kasi ang kapayapaan ng Diyos, yun yung magpo-protect sa atin. Okay? So patuloy lang po kayo kumbaga we will expect siguro masasabi natin kayo kayo bang mag-asawa masasabi niyo ba na itong situation na ito na yung pinakamalaking pagsubok sa inyo? Yes, 'di ba? Pero hindi pa natin alam. Ako, sabi ko hindi ko pa for me hindi ko pa naranasan yung pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Pero kung mararanasan ko man yung pagsubok na yon, sinisigurado ko na ayun, manangan lang talaga ako doon sa pangako ng ating Panginoon. Doon sa mga ipinangako niya sa bawat isa. Kaya tandaan po natin, lagi kong sinasabi that ah, kung tayo ay nasa kingdom ng Panginoon, kung tayo ay nasa kanyang kaharian, wala na tayong dapat alalahanin because alam naman natin, 'di ba, in the kingdom, ang gumagalaw at ang kumikilos talaga diyan is yung hari. Yun yung kaibahan eh. Kasi ang kingdom, ang hari, ang kingdom nire-represent niya yung hari. Okay? At sa kingdom, ah bahala yung hari eh. Siya yung bahala dun sa kanyang mga nasasakupan. So, kung tayo ay nasa kingdom ng Panginoon, which is tayo, nasa kingdom tayo ng Panginoon because the Lord choose us and the Lord pinili tayo ng Panginoon para maligtas, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinili niya tayo dahil una, mahal niya tayo, mahal tayo ng atin pong Panginoon. So in conclusion po, challenges or opportunities to see God's presence, provision and protection at work. So encourage, okay? You are not defeated, you are destined, you are not abandoned, you are accompanied. Face challenges not with fear but with faith. We face challenges not with fear but with faith. So, importante ang pananampalataya. Alam ba natin what is faith? Alam ba natin kung anong pananampalataya? Sabi sa Hebrews, faith is believing the things unseen. Okay, paniniwala doon sa bagay na hindi mo nakikita. Ibig sabihin, kung hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo sa Kanya. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, pero naniniwala tayo. That's faith. So it requires faith para malagpasan natin ang bawat pagsubok dito sa buhay na ito. So, yun yung prayer ko kay Brother Nary. Even doon sa mga, di ba, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Di ba? We need faith. Ang faith ay, Lord, di ko to kaya, Panginoon, pero bahala ka, Lord. Wala akong magagawa, Panginoon. Bahala ka, Panginoon. Ikaw ang kikilos. That's faith. Okay? Believing of the things not seen. So, pagtitiwala, paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, yan. Patuloy lang tayong how to increase our faith. Paano ma-increase ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, pananalangin. Alam naman natin yan doon sa basic natin, di ba? So, basic. Yan. Assignment niyo po pala. Basic. Yan. So, memorize lang natin yon. Bible, ayan, assurance of salvation, sanctification,
intimacy with God and in church. That's the basic principles of the kingdom. Okay? So, um, intimacy and then church. Okay? Church is our family. Family. Bible is our spiritual food. Assurance is our spiritual confidence. Sanctification is our spiritual position. And then our spiritual duty. And then church is our spiritual family. Okay? So, ayun. Yun lang po ang ating challenge sa atin ngayon. And I hope and pray na tayo po ay talagang may natutunan sa hapon pong ito about encouragement in facing our trials and problems in our. Okay, so right. Ayan, so any key takeaways? Takeaways tayo. Unahin natin si ano. Kayo, anong natutunan nyo, sister? Sa aking ibinahagi. Brother Neri.